maganda talaga mag-start fresh ng bagong taon, di ba? Ito yung mga New Year's resolution, marami tayong gustong gawin sa ating buhay. And this is the opportune time for us to actually do great and magnificent things for the glory of God. Kaya nga po sa series natin for the rest of the month of January, we will start our year with new beginnings in Christ. It's very important for us to start anew or start to understand how beautiful it is just to allow ourselves to be in the glory presence of God. Yan, napaka-importante. Itong bagay na ito. Hallelujah. Ayan. So, we are going to just, have the opportunity to continuously, give glory kay Lord all throughout this series. Let's pray. Panginoon, kayo po ang magpala sa amin sa araw na ito. Kayo po ang magbigay sa amin ng isang napakamakapangyarihang opportunity just to give you glory and to start fresh. And it's very, very important for us, Panginoon, just to allow ourselves to be lost in your mighty presence and that we may be able, Panginoon, to give you glory, to give you honor, power, and praise. Ito po yung bagong taon na meron kami. Naway simulan po namin to ng napakaganda, Panginoon, na ikaw ang sentro, ikaw ang itataas, ikaw ang pupurihin, ikaw ang pasasalamatan. Wala pong iba. Ang hiling namin, lukuban niyo po kami, Panginoon, ng banal na dugo ni Kristo at hayaan niyo, Panginoon, na palibutan niyo po kami ng inyong mga anghel para maprotektahan po ang mensahe, Panginoon, na aming maririnig, maunawaan namin na sapat para masunod namin siya at huwag namin makakalimutan ng mga bagay na ito. So ang hiling po namin, Panginoon, sa iyo is that we may be able, Lord God, to live 2025 according to your will because this is the best possible, Lord God, scenario that we can practically, Lord God, accomplish and live out. So we give you glory, honor, power, and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. So, huwag po natin kakalimutan, it is very important for us to understand how beautiful ang ating Panginoon. Di po ba? So, we will just allow our opportunity to understand kung ano po ba yung mas maganda na dapat nating gawin for this, tawag ito, for this beautiful and wonderful day going uh, ahead. We are starting anew with God, embracing fresh starts through faith. Importante po kasi na sa pag-uumpisa ng ating journey sa ating buhay, kailangan po natin unawain ano nga ba yung pangako ng Panginoon. So pag tinanggap po natin ng Panginoon, according to 2 Corinthians 5:17 to 5:17 Amplified Version, I hope that you will be able to stand up with me while we are reading the Bible. And of course, mag-focus po tayo doon sa ating concentrated focus para manamnam po natin yung salita ng Diyos. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, that is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior, he is a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Behold, new things have come because spiritual awakenings brings a new life. So napaka-importante po nitong bit na to and I would like to just give emphasis on how beautiful this truth is. Bakit po ba? Kasi hindi lang siya renovation. What happens to us is we are transformed by God. So let's say tayo ay bahay, kunwari, o building. Ang ginawa ng Panginoon when we receive Him as Lord and Savior, giniba niya yung building o yung bahay tapos nilagay niya ng panibagong pundasyon. Ang sinasabi kasi dyan, we are reborn and renewed by the Lord Holy Spirit. Not because we had any effort in the involvement of this aspect, but what happened was is, ang Panginoon po yung gumawa ng paraan para maging bago tayo. So walang bakas ng ating nakaraan in terms of moral and spiritual condition. So what happens is, na ipalit po sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon because He died on the cross for you and for me. And He promised that He will deliver us from the sin nature. So ang nangyayari? Behold, new things have come because spiritual awakenings brings a new life. Kaya nga po importante ang Panginoon, importante po si Jesus sa ating buhay. Kung titignan po natin ang 2024, 2023 at yung mga
nakaraang taon, ano nga ba ang partisipasyon ng Panginoon sa buhay natin? Hinayaan po ba natin siya na maging Diyos at tagapagligtas natin? At kung hindi man, siya yung Diyos at tagapagligtas natin, gawin natin siya pagkatapos ng mensaheng ito. At kung sakasakaling natanggap na natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ba ay humiwalay sa kanyang presensya o nagpatuloy ba tayo sa ating lakbay sa kanya? Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, binago kita. I have renewed you morally and I have renewed you spiritually. Kaya ang pagbabagong buhay ay hindi lang ano no, hindi lang renovation. It is demolition of the old nature and the building up of the new nature wherein sino ang Diyos ng buhay natin? Si Kristo Jesus. Sino ang ating tagapagligtas? Ang ating Panginoon. Hindi ang tao ang ating tagapagligtas, hindi tao ang ating Diyos, hindi ang trabaho, hindi ang yaman, hindi ang career, hindi ang ambisyon, kung hindi ang Panginoon. Kaya nga po, napaka-importante na huwag natin makakalimutan ang kapangyarihan na mabuhay sa mundong ito na punong-puno ka ng pag-asa, alis ang takot mo, pagdududa, punong-puno ka ng pananampalataya, naiintindihan mo yung nangyayari sa kapaligiran mo, nauunawaan mo yung kapwa mo na nasa harapan mo, namamahal mo kahit ang kaaway mo dahil binago tayo ng Panginoon. At kung sakasakali sa mga kapatiran ko rito na huminto sa pagsamba at inuna ang sarili o ang ibang tao o ang ibang bagay sa Diyos, ito yung pagkakataon natin na magbalik loob sa Kanya. Because these are the things that will truly matter most sa buhay natin. So, pag-usapan po natin ay dalawang key points. A fresh start through Christ. Sa mga hindi pa po Kristiyano, pwede kayo maging Kristiyano ngayon. Tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. At sa mga Kristiyano na nakalimutan nila ang kapangyarihan ng Panginoon, this is the opportunity for you to have that fresh start with Christ ngayong 2025. At syempre, let's leave the old life behind. Ito man ay tagumpay, ito man ay kapalpakan o failure, it doesn't matter, but we have to leave the old life behind. The past is the past and we cannot relive it and we should never relive it. So, meron po akong reflection question habang tayo ay magpapatuloy sa ating discussion point. Ano nga ba yung mga areas ng buhay mo na kailangan mong isuko sa Panginoon para magkaroon ka ng sariwang pag-umpisa? Ngayong 2025, maaring takot yan, maaring agam-agam, o maaring yung katigasan ng ulo natin na ayaw natin magpasakop sa Panginoon, o di kaya ito yung ating katamaran manalangin, o ito yung nakalimutan na natin. Ano ba yung pangako ng Panginoon kapag tayo ay sumunod sa Kanya, yung predestination natin, we'll talk about that on another day. But these are the things na kailangan natin isuko sa Panginoon. Alam niyo, gustong-gusto ko nga yung ano yung aspeto ng pagsuko. 'Di ba po pag sinuko natin ang isang bagay, in other words, na sinasabi natin, kung kanino man natin sinuko to, binibigay natin doon sa individual na yun, yung itong problema na to, itong sitwasyon na to, na maging katuwang natin siya, na makatulong natin siya kasi sumuko tayo sa Kanya. At hindi tayo nang matigas, humingi tayo ng tulong sa Kanya sa pagsuko natin sa Panginoon, o pagsuko natin sa ating sariling katigasan ng ulo na alam natin kailangan natin ng katuwang. Nakakamangha po ang human behavior kasi marami akong kilalang nagmamatigas, nagmamarunong, at iniisip nilang kaya nila mag-isa. Pero kasama pa rin naman nila ang kanilang pamilya. Meron pa rin silang mga kaibigan. Kasi hindi po natin talaga kaya mag-isa. Kailangan natin ng katuwang. Kailangan natin na may portion tayo sa ating buhay na meron tayong kaagapay. Sabi nga ng Biblia, di ba, two is better than one. Because if you are two, when one is cold and somebody needs to warm that person who is cold, you can warm yourself together. Importante rin po ang dalawa sa ating buhay. You know, may katuwang ka because if you fall, somebody will be able to lift you up. Ito yung mga totoong tao na pwede natin maasahan. Ito yung mga totoong tao na pwede natin maging kasama sa lakbay natin ng pagbabago ngayong 2025. Ito yung mga tao na pwede natin sabihin sa kanila, "Oy, tulungan mo naman ako. Ayoko na ng nakaraang taon. Gusto ko nang magkaroon ng pagbabago. Ito man ang
taon ng tagumpay, yung 2024, panahon ng ano no, taon ng pagsubok o taon ng disiplina o taon ng napakaraming pagkakamali na kailangan mo maligtas. Importante na may katuwang ka. Ang katuwang mo dapat yung taong makadiyos, ang katuwang mo dapat yung taong makakatulong sa iyo na mapalapit ka sa Panginoon para maisuko mo ang lahat ng mga bagay na humahadlang. Alaala ay isang bagay na dapat natin isuko kasi may kilala po ako sa aking mga pagka-counseling sessions na sinasariwa yung pait, yung hapdi nung mga nakaraan. Kaya patuloy silang galit. May mga portions ng buhay nila na punong-puno sila ng kagalakan. Ngunit pag naisip kagad nila yung nakaraan nila, bumabalik sila sa pagiging, ano no, pagiging, tawag dito, yung pagkakaroon ng ano, ng pride o pagkakaroon ng lack of surrender or ayaw humingi ng tulong pero ganun pa rin meron pa rin naman mga kinakasama, di ba, they pass the time away with other people thinking that they are doing correctly or they're trying to prove something sa mga tao sa kanilang kapaligiran. So hindi natin kailangan yun. Wala tayong dapat i-pressure sa ating mga balikat because napaka-importante. Pag sinuko natin sa Panginoon, to katuwang natin siya. Kaya nga sabi ng Panginoon, you know, cast your burdens upon me. Those who are heavily laden because ano raw, um, for my yoke is easy and my burden is light. Ang Panginoon talaga ang magpapagaang ng buhay natin. Dahil ituturo tayo sa mga tamang tao, bibigyan tayo ng solusyon para maumpisahan natin ang 2025 na mas makapangyarihan at mas makabuluhan. And that is very important. Wag po natin kakalimutan ang mga bagay na yan. So pag-usapan po natin, a fresh start through Jesus Christ. Ito pong portion ng mensaheng ito ay focused sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nais ko pong anyayahan kayong makinig ng maigi sa storya ni Nicodemus. Si Nicodemus po ay isang Pharisee. Siya ay tanyag sa kanyang lugar. Pumunta siya kay Jesus ng gabi para masolo niya ang Panginoong Jesus para makapag-usap sila tungkol sa kaligtasan. At syempre, gusto niya maging discreet. Ayaw niya na may makakita sa kanya na fellow Pharisee perhaps. Maaring maintriga siya. Ayaw niya nun. So, he approached Jesus. And then they talked about salvation. But this is a very interesting reply to Nicodemus because alam ni Jesus kung anong pakay ni Nicodemus. It's not about sabihin na magaling si Jesus, he is a very good teacher, but alam ni Jesus Christ by discernment ano ang kailangan ni Nicodemus. John 3:3, Amplified Version. Please stand up with me while we read the Bible. Jesus answered him, I assure you and most solemnly say to you, unless a person is born again, reborn from above, spiritually transformed, renewed and sanctified, he cannot ever see and experience the kingdom of God. And that is the promise of God. So ano pong ibig sabihin niyan to be blunt? Ika nga, yung maging diretsahan po tayo. So ang sinasabi ng Panginoon, hindi marireborn ng spirituality mo. Hindi ka mababago from the inside out. Hindi ka marirenew, hindi ka masasanctify. Anong ibig sabihin nito? Kailangan natin tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas para siya ang ating maging sentro ng buhay. Maisuko natin ang ating kahinaan, isuko natin ang ating makasalanang mga tendencies, isuko natin lahat ng mga durog at basag sa buhay natin, isuko natin yung pait, yung trauma natin para ma-heal tayo. Ang dami natin pwedeng isuko sa Kanya. Nung binasa po natin ng 2 Corinthians 5:17, ang pangako ng Panginoon, pag tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, babaguhin ka niya. You will be renewed. You will be transformed. Napakalupit po kasi ng transformation na sinasabi dito ng Panginoon. Bakit? Kasi it is taking you from sa kadiliman at dadaling kanya sa kaliwanagan. Ito yung dadaling kanya sa buhay na puro katanungan, sa buhay na puro kasagutan. So, itatransform niya ang buhay mo 180 degrees because yan yung promise niya. Meron po ako nakausap before. Anong ebidensya mo na si Jesus ay talaga nga naman tagapagligtas? Sabi ko sa kanya ang Biblia. Ang sabi niya sa akin, pananampalataya ang kailangan mo para paniwalaan ang Biblia. Sabi ko, hindi lang pananampalataya. Dahil ang Biblia has been historically proven time and time again. May mga eyewitness account that Jesus is true. Jesus was born
on a manger through the eyewitness accounts ng kanyang virgin mother. The Bible is very clear, historically proven that Jesus was crucified on the cross. Historically proven that he died and rose again. Historically proven by eyewitness accounts na totoo na siya ang Messiah because people saw him ascend to heaven. So grabe po talaga ang ebidensya ng Panginoon Jesus sa mundong ito. Ano ang ebidensya na mababago niya tayo? Pag tinignan po natin ng buhay ng mga biblical characters, lalo na si Apostle Paul, na dati siya ang pumapatay at nagpa-persecute sa mga Christians, bigla siyang nag-turn around. At sinabi sa Biblia, napakaliwanag sa Book of Acts, na si Paul ay pinili ng Panginoon to bring about the gospel to the Gentiles. Dahil alam ni God, because of his omniscience, omnipotence, and omnipresence, that Paul will receive Christ as Lord and Savior, as proven doon sa Damascus Road experience. So, kung ebidensya ang pag-uusapan natin, ebidensya na bagong buhay, ebidensya ng transformation, wag na po kayong lumayo, pwede niyo po akong tignan. Hindi ako perpekto, nagkakasala pa rin ako, nakakatisod pa rin ako, pero ang pagbabago po ng Panginoon sa akin ay totoo at naranasan ko po talaga ang pag-ibig niya. Saan ka nakakita ng Diyos na bumaba sa kanyang trono at namatay para sa atin? Wala akong nakitang Diyos sa history. Okay, mga na sumasamba ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga taong ito sa iba't ibang relihiyon, they demand worship, they demand sacrifice. Si Jesus, He sacrificed Himself. Kung titignan natin, He died for you and for me while we were still sinners. Yun ang ginawa niya. Nung sinabi ni King David, how beautiful God is, alam ng Panginoon that He was born in the secret place or He was made in the secret place. And sinabi ni King David, I am fearfully and wonderfully made. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng fearfully? Ibig sabihin to, reverentially made. Ibig sabihin, iningatan ang pag-create kay King David. Kung ano man ang circumstance, sino man ang totoong nanay niya, ano man ang nangyari sa kanya or whatever it was, ang importante rito na unawaan natin na alam ni King David because of his relationship with God na siya ay may halaga, may value siya. May importance ang buhay niya. Meron siyang dapat gawin sa mundong ito. Yung sinabi po doon na wonderfully made, ibig sabihin to masterpiece. Tingnan mo nga katabi mo, mukha bang masterpiece yan? Ang sabi ng mundo, maaring hindi. Ang sabi ng mundo, mukhang walang pag-asa ang katabi ko. Ang sabi ng mundo, mukhang hindi magbabago ang katabi ko. Ang sabi ng Panginoon, may pagbabago. Through me. Hindi mo kayang magbago on your own. Napakaliwanag. If you want a changed life, you want a fresh start, at hindi mo pa natatanggap si Jesus bilang Diyos tagapagligtas, then you have to be born again. Reborn from above, spiritually transformed, renewed, and sanctified. Meron akong nakausap before. Sabi niya, pero Pastor Jan, wala naman akong ginagawang masama. Mas mabait pa nga ako sa ibang born again. Sabi ko sa kanya, maaring tama ka na mas mabait ka sa ibang born again. So, hindi ko kailangan tanggapin si Jesus bilang Diyos sa kapagligtas. Sabi ko, hindi mo naman talaga kailangan kung ayaw mo. Ikaw ang magdedesisyon, sabi ko sa kanya, kung tingin mo na hindi mo kailangan si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, di wag mo siyang tanggapin kasi karapatan mo yan. Pero anong mangyayari sa'yo pag hindi mo siya tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas at hindi ko siya tinatakot nung nag-uusap kami kasi yun nakalagay sa Biblia. Anong sabi diyan? He cannot ever see and experience the kingdom of God. Yun ang katotohanan. Kaya bulag siya. Kaya may kayabangan siya para sabihin niya hindi niya kailangan tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi ko kailangan ma-born again. Utos ng Panginoon yan. Jesus answered him, I assure you and most solemnly say to you, unless a person is born again, he cannot ever see and experience the kingdom of God. So maaring masabi ng taong ito na marami akong ginawang kabutihan. Totoo. Marami akong natutulungan. Marahil. 'Di ba? Marami siyang
nagawa para sa kapwa niya o nagawa para sa sarili niya na alam niyang tingin niyang mabuti. Ngunit hindi niya naiintindihan, kailangan mong tanggapin si Jesus. Dahil hindi siya mababago. So, hindi niya tinanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Nagbago ba siya? Hindi. Ganun pa rin siya mag-isip. Tingin niya pa rin hindi niya kailangan si Jesus. So, wala akong magagawa. Tingin niya pa rin mabuti siya. Kahit tingin ko hindi siya mabuti. Kasi nga bulag. Kasi maraming mga tao kung kilala, across the journey of 51 years sa buhay ko, na na-realize ko na talagang maraming bulag at bingi sa Ebanghelyo at hindi natin sila mapipilit. Di po ba? Pero ang Panginoon, siya ang bahalang magkumbinse. The outcome is God's. Ang kailangan ko lang gawin is to share the gospel. So do you want to have a fresh start? Gusto mo bang matanggal ang kayabangan mo? Gusto mo bang matanggal yung chip on your shoulder? Kasi most of the people I know who does not have any relationship with Christ as Lord and Savior, parati nilang gustong patunayan ang kanilang sarili. Nalululun sila doon sa mga bagay na nagkikreate sila ng environment na hindi maganda para sa kanilang family because they continuously hurt the ones they love because they have never experienced the agape of Christ. At para sa mga kapatiran na naligaw, hinahanap kayo ng Panginoon. Sa mga kapatiran na nawala sa ministeryo, hinahanap kayo ng Panginoon. Of course, that is not literally because God knows where you are. Pero yun yung pangako niya eh. 99 and 1. He would leave if he had 100 sheep, he will leave the 99 in his pasture and look for the one who has been lost. Magpapadala siya ng army to seek and find you because that's how much God loves you. That's how beautiful the love of God is, and it is never going to change. Hallelujah. At ang huling verse that I would like to share with you today is, leaving the old life behind. Whether it is success or failure, you leave 2024 behind. So, how can you let go of past mistakes and fully embrace your new identity in Christ? Kung meron man, I know a lot of people na hindi pa rin nila napapatawad ang sarili nila. I know a lot of people na hindi pa rin nakakapagpatawad. I know a lot of people na kapag sila ay gising sa gabi, iniisip pa rin nila yung kanilang nakaraan na hindi maganda. O minsan, sa mga nakakausap ko, lalo na yung may mga edad na, parating binabalikan yung nakaraang tagumpay at inuulit-ulit yung kwento. Narinig niyo na ba yun? Yung paulit-ulit na kwento na yung may edad na kilala ninyo. Minsan nga, wala pang edad eh. They always go back to their past successes because that's the success that they have experienced. But the Bible is very clear. We can leave the old life behind because there is something better ahead. Hindi lamang para sa mga Kristiyano na kung hindi para doon sa mga nagnanais na magkaroon ng buhay na mas maganda when they receive Jesus as Lord and Savior. So Philippians chapter 3 verse 12 to 14 NIV version, napakaganda po ng sinulat ni Apostle Paul para maging sigurado ang tinatahak na lakbay ng mga tiga Philippians, ang mga nasa Church of Philippi. So, please stand up with me. If you can, and it's appropriate, so that we can read the Bible together with reverence. Philippians chapter 3, verse 12 to 14, NIV version says, "Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." And may the Lord add power to the reading of His mighty, mighty word. Grabe po yung sinasabi ni Apostle Paul dito. When he said he leaves everything behind, it's literal. He leaves everything behind. The past is the past, and he moves on. He moves on to the next challenge. He moves on to the next person. He moves on to the next disciple. He moves on. He moves on. Para sa kanya, bagahe ang nakaraan, which is true. Kung titignan natin ang human behavior, kadalasan yung nakaraan natin na nagiging hadlang para ma-enjoy natin yung moment natin today. I remember one of my friends na kinakounsel ko,
and we were having a good conversation. And all of a sudden, nag-snap siya. All of a sudden, biglang may naalala siya na bigla na lang niyang naisip na, wah, it took the wind out of this friend of mine when I was having that discussion with him. Bigla na lang nawala yung ligaya sa mukha niya. Yung joy at that moment was stolen from him because of a past memory that was triggered sa conversation namin. Alam ko na mabigat, mapait yun at hindi niya pa hinihiling na ito ay bigyan ng kalunasan at kagalingan mula sa Panginoon. Hindi po natin mapapagaling ang ating trauma. I do not believe that there is science, there is human behavior, therapy that can do that. I do not believe it, unfortunately, because the Bible is very clear. Only God can give you the ability to press forward by His grace, by His love, by forgiving. Ito pa naman yung mahirap sa mga bagay na to. When the Apostle Paul said, forgetting what is behind, he was not talking about memories. He was not trying to erase yung memories niya. He was forgetting everything that has been done as part ng history niya. So madali sa kanyang mag-move on. Naging matagumpay siya sa isang bagay na to, currently hindi siya matagumpay, hindi niya babalikan yung nakaraang tagumpay niya in order for him to justify sulking or to justify yung kanyang disdain sa oras na yun. So ang ginagawa ng Panginoon sa atin is, you know, leave everything that entangles you. Leave behind the doubt, leave behind the fears, leave behind the pride, leave behind everything that hinders your today kasi kailangan natin bitawan ng lahat ng mga bagay na yan. And only God can give us the grace and ability at kapangyarihan to move on. There are a lot of people today burdened because of the past. Lalo na yung mga may asawa na o yung may mga anak na. And sometimes yung mga bata rin no na medyo rich na yung experience nila due to poverty or difficulty, they have a past that they cannot move forward sa kanilang buhay, and it's something that is very very difficult for them to experience. Kaya nga po importante sinasabi ni Apostle Paul, I press on. Napakaganda po kasi ng background niyan because sinasabi ni Apostle Paul that, I beat my body and make it my slave. I run just like a runner in competition. He is disciplined. So marami pang contextual background yan na sinasabi niya na kailangan mong madisiplina na maging ganito yung mindset mo na hindi pwede na kailangan excellent ka, mataas ang standards mo. In other words, yung mediocrity iniwan niya rin. In other words, iniwan niya lahat na hindi representative ng isang buhay na nabago kasi kailangan siya yung ebidensya para maniwala yung ibang tao kay Heso Kristo na si Heso Kristo nga ay nagbibigay at nagde-deliver ng pagbabago. And that's how beautiful and powerful obeying God is. Leave the old life behind and move on. Press on. Ngayong 2025, mga kapatid, I'm talking to you, born again believers. If you have lost your way, now it's the time to come back. Now it's the time to worship God. Now it's the time to seek healing. Now it's the time na wag mong hayaang nakawin ng demonyo ang kinabukasan mo. You know, the devil will try to destroy and ruin you through sin. It will destroy yung paano ka mag-alaga ng mga anak mo kung may anak ka, paano mo pakisamahan ng iyong asawa kung may asawa ka, paano ka maging anak kung buhay pa rin ang mga magulang mo o may guardian ka. Or even if you are alone right now, when I say alone, you are living, separate from anyone. You're on your own physically. But remember this, only God can give you a good night's rest and peace. O maaaring pagod ka and nakatulog ka, that's fine. But when I say God gives you a good night's rest, ibig sabihin nito, you are able to recover. You are able to leave everything behind. You are able to deal with the most difficult situations because of God's grace. Mga kapatid, mga kaibigan, let 2025 be a new beginning in Christ. At sa mga kapatiran ko na patuloy
sa pagsamba, patuloy sa pagsunod, patuloy sa pag-ibig sa Panginoon. Let 2025 be a year of quickening and breakthroughs after breakthroughs. Ma-elevate mo yung pananampalataya mo at ma-experience mo ang Panginoon in a richer context, in a more beautiful way. Ayan. Let's bow down our heads and close our eyes. Tayo po ay manalangin. Nais ko pong anyayahan ang mga kasama natin today na hindi pa nakaka-receive kay Jesus as Lord and Savior. This is an opportune time for you. Hallelujah. I would like to encourage you to receive Him. Receive Jesus as Lord and Savior today. Hallelujah. Because this is the perfect time for us. Hallelujah. Tatlong step lang po ang gagawin niyo if you want to receive Christ as Lord and Savior. Step number 1, ihingi mo ng tawad ng lahat ng kasalanan na alala. Hindi kailangan maalala mo lahat at mahingi mo ng tawad. Lahat ng importante lang, mahingi mo siya ng tawad. Because God will see if you are truly repentant. God will see if you are truly in a situation where, you are honest enough and you are desperate. Talagang gusto mong humingi ng tawad, gusto mong magbago, ayaw mo na magpatuloy sa kasalanan. That's amazing. God can give you that. Step number 2, magpasalamat ka kay Jesus because Jesus is Lord and Savior. He is the reason kung bakit meron tayong Step number 3, you have to repeat after me this prayer. Kailangan mo ulitin ng panalangin na ito. Dapat na marinig mo yung sarili. Because the Bible is very clear in the book of Romans chapter 10, verse 9. Sabi niya, your mouth, Jesus died on the cross and believing His grace and confession is very important. Importante po talaga sabihin. Ulitin mo ang panalangin ito at hayaan mo ito ay mula sa Jesus. Nais ko pong simulan ang 2025 ko sa presensya mo. Gusto ko pong magpasakop sa iyo, Diyos, na makapangyarihan. Nais ko po itanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas. At gusto ko pong mabago ng kapangyarihan at presensya. Nais ko po, Panginoon, na maborn again. Amen. Ibig dumilat sa pagkakataong ito kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo, naranasan mo ang pagbabago immediately, then you are born again. Ikaw ay ligtas na. Ang importanteng next step mo ay maghanap ka ng simbahan na nais ng Panginoon doon ka lumago. At kung ikaw ay nanais na maging parte ng SMJ, ating simbahan, please do contact us. That's very important. For you to be in a family of believers, that you may experience Him in a very rich and powerful. Sa mga kapatiran kong naligaw, ilang taon na perhaps, maaring isang dekada, maaring kalahating dekada, maaring nakalipas na taon. I don't know kung gaano katagal ka nang malayo sa Panginoon, ngunit alam mo na kailangan mo siya. Alam mo ang hirap ng buhay na kasalanan. Ang hirap ng buhay na punong-puno ng pagdududa at takot. Alam mo ang hirap ng buhay na pinipilit mo ang gusto mo. Ang hirap ng buhay nang wala si Kristo. Bakit hindi ka bumalik ngayon? Tumuko ka. Ituko mo. Iwan mo ang nakaraang taon o nakaraang mga taon. At sa 2025, mag-umpisa ka. Hayaan mo maging sariwa ang pagbungad ng taong ito. Yan. Dahil yan ang nais ng Panginoon para sa atin. Lumapit ka sa Kanya. Panginoon, sa mga kapatiran ko na nais bumalik sa iyo, kayo po ang magbigay ng pagpapala at grasya sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng direksyon at siyempre puso ng pagkumbaba na magpasakop sa iyo at sundin kang muli.
Dahil ito po, Panginoon, ang magdadala sa kanila na mas makabuluhan na pamumuhay. Dakila ka, mapagmahal ka sa lahat, at wala pong imposible sa'yo. And so we pray in the mighty name of Jesus. I-bless niyo po sila ng pagbabagong buhay. Hallelujah. At sa mga kapatiran ko na matuwid, ang mga kapatiran ko nagmamahal sa Panginoon at sumusunod sa Kanya, who are living in righteousness, who thirsts and hungers for righteousness, you will be filled. Panginoon, pakibuksan niyo po ang langit at pagpalain niyo po sila. Pour out your blessings sa mga kapatiran ko na nagpapasakop sa iyo. Sa mga kapatiran ko na patuloy na nagbibigay, Panginoon, alay ng kanilang buhay. And so I pray today, hallelujah, let everything, let everything in the floodgates of heaven, please, see and experience their quickening for 2025 and breakthroughs after breakthrough. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating lahat. Thank you for, being with us today. This is a very important day for us, of course. The first Sunday ng taong ito, and I hope that you were able to experience God in a very personal way. So I encourage you, patuloy niyo pong i-share ang ating content. Patuloy po kayong maging part as our virtual evangelist partners. At kung meron pa po kayong mga nais i-komento doon sa aming social media platforms, please do comment. If you want to be part of SNJ, please reach out to us. Kung dito po kayo nakatanggap kay Jesus as Lord and Savior, please reach out to us. We would like to contact you and to present you with the opportunity of glorifying God in the midst of your life. And for those who has joined us through our social media platforms, whether live or on demand, may the Lord bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now. God bless.